So yun mga katropa, naipittings na natin si ating crankshaft. Meron akong video niyan, ilalagay natin dito. Tsaka si piston ring, clearance and gap, meron din akong video ilalagay natin dito mga katropa. Ngayon, ito na lang yung hindi natin napipittings. Siyempre pagkakabit niya, tsaka na natin ipipittings mga katropa yung ating connecting rod bearing para malaman natin yung laki ng oil clearance. Yan. So ito na nga yung mga parts na ating ikakabit sa ating half block. So siyempre si crankshaft, piston connecting rod, second block, oil pan, gasket, oil cooler, high pressure pump, oil seal, crankshaft, tsaka yung mga bolt nya mga katropa. Yung lahat ng ating nakakabit dito na tinanggal natin. So ayun na yun. Siyempre yung ating oil jet, yung lubrication sa piston, ating mga bolt, ating mga parts sa mga gilid-gilid. So ayan na nga yung ating mga parts. Assemble na natin ngayon mga katropa para makompleto na to at matapos na rin yung unit na to mga katropa. So siyempre unang gagawin natin dyan, oil jet, crankshaft cap, torque. After natin ma-torque, piston yung ilalagay natin dyan mga katropa. Setting natin yung piston kung saan nakakatapat yung end gap. So i-additional ko na lang yung pag-setting natin ng end gap clearance kung paano natin sinetting. Konting explain lang naman, tsaka yung ating pag-check ng ating oil clearance sa main bearing cap. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So yun, nandito tayo ngayon sa engine natin mga katropa. Sinesetting nga natin yung yung ating piston ring. So before ko hinasa-hasa yung ng second ring, nasa 30 mm lang siya mga katropa. So hindi siya pasok sa spec, masyadong maliit. Sa top ring naman, pasok siya sa spec 30, 25 to 40. So 30 point something siya. Tapos dito hindi rin siya pasok, so ginawa natin siyang 30, masyadong maliit. So 30 kasi yung oil clearance natin, napapakita ko sa inyo yung oil clearance natin yan. Top ring natin nasa 25 to 40. Yan. Tapos second ring natin nasa 0.50 to 0.75. Yung oil ring natin, so 25 to 50 mm. So 25 to 40, nasa 32 pasok siya mga katropa yung top ring. Second ring natin nasa 30 lang, so kaya hinasa natin. So ginawa natin siyang 50 to 55 mga katropa yung end gap clearance. Pasok pa rin yan mga katropa kasi medyo hindi ko na siya inabot ng 60, so 50 plus lang, mga 50 55 mga ganyan. So dito sa ating ring maliit siya, before is nasa lang, although pasok siya 25, so ginawa natin siyang 30 to 35 mga katropa. Yan, kasi mahaba naman yung limit niya, hanggang 50 mga katropa yung ating oil ring. Yan, so iyan ako na last, ito na yung last mga katropa na set up ko na lahat. So pagdating naman dito sa share ko lang din para sa mga beginners. Pagdating sa Conrad bearing ng ating BT50, siyempre one set yan mga katropa, nagkahalo-halo yan. Hindi natin basta-basta kinakabit yan kasi may dalawang sukat yan. Ayan, kung mapapansin nyo yung sukat, yung taas, ayan. Yung taas ng ating connecting rod bearing, ayan. Yung isa mababa, yung isa mataas. So yung mataas, dito natin inilalagay sa ilalim yan mga katropa, ayan dito. So meron kasi ako sinunod na ko. Yan yung pangalan yan, yung tatak na yan. So nandito yan. Dito ko naka sa yan, yung malapad nandito yan. Sa ilalim, nasa connecting rod mo. Yan. Yung manipis, itong manipis na to, nasa connecting rod cap. Yan, nasa connecting rod cap. Huwag kayo basta maglalagay ng mga bearing mga katropa, at lalong yung mga beginners. Dapat inoobserbahan nyo rin mga katropa. Ayan, ayan mga katropa, yung ating bearing. So kung mapapansin nyo yan, meron na ako nakakabit. Kung mapapansin nyo yung niya, meron siyang pinaka dyan, ayan
Hindi sila pantay. So yung medyo manipis nasa taas. Sa ating main bearing, ayan, sa mga beginners, meron ding ano, napapansin niyo itong dalawa. Manipis, ayan, oh. Diba, manipis. Sa mga beginners, so ito yung sa pang number 5. Dito yan, kasi manipis yan, ayan, oh, manipis, diba? Sa number 5. So pagdating naman sa butas na yan, siyempre, butas sa butas, itatapat mo lang yan mga katropa dito sa ating ano yan. Ayan. Papansin nyo, meron siyang butas dito. At itatapat nyo lang kahit alin dyan. Yan. Kahit alin sa ano na yan. Pwede. Siyempre, kung yung tatak niya ay nandito sa taas, yan, nandito sa taas, dito. Yan. Siyempre, isusunod nyo lahat ng ano na nasa taas yung ano. Nandito sa side na to yung tatak ng bearing. Yan. Ganun lang mga katropa para nasa procedure. Yung pinaka-technique lang naman sa mga ginagawa natin, susunod tayo sa procedure pagdating sa overhauling. Yan. Pagdating naman sa mga troubleshooting, wala na procedure yan. Bahala na si Batman dyan mga katropa. So ayan, meron na tayong plastic gauge, nakalagay na yung ating mga plastic gauge. Ayan. So siyempre pag maglalagay kayo ng plastic gauge, make sure na malinis yung ating journal. Yung mga ano na yan, wala siyang langis, tuyo, para mapit natin ng maayos yung ating oil clearance mga katropa. Yan. Saka siyempre pagka na-pit nyo na, huwag nyo munang ikutin, tatanggalin natin yung ating main bearing cap. So ilalagay mo natin sila cap. Yan, kaya sinabi ko huwag nyo ikutin si crankshaft mga katropa kasi nandiyan yung plastic gauge natin, mawawala sa ano yan kapag inikot natin. Tapos luluwagan natin mga katropa. So yun, magaganda naman mga katropa yung clearance nya. So yun, yung ating oil clearance, ayan, mapapansin nyo, ayan. So yung ating mga oil clearance, naglalaro sila sa 0.038 tsaka 0.025 mga katropa yung ating oil clearance. So maganda yung ating oil clearance, ayan. Ayan. .038. Makita nyo naman din dito sa cup. Ayan, nakita nyo sa cup. Ayan, ang ganda ng ano nya. Ang ganda ng clearance. Ayan, sa cup, diba? So 0.038 yung ating clearance. Basta wag ka lang lalagpas dito sa apat na yan. Ayan. Kung mapapansin nyo itong apat na to, 1, 2, 3, 4, basta pumasok dyan sa apat na yan kasi meron siya pinaka ano yan, 0.076 pinaka malaki, 0.025 pinaka maliit. So mas maganda kung maglalaro ka rito sa ano habang lumalapad kasi mga katropa yung ating plastic gauge dito. Habang lumalapad lumiliit yung clearance, habang lumiliit naman yung clearance nito, lumalaki yung oil clearance niya mga katropa. Ayan, pagka ganito ibig sabihin malaki yung oil clearance. Yan yung nasa dulo na to, paliit ng paliit yan, panipis ng panipis mga katropa. Ayan yung apat na yan, kaya yun yung pinaka ano ng oil clearance. Pagka naman lumagpas na rito sa sobrang lapad na to, huwag nyo ng ano mga katropa kasi sobrang liit na, so mabilis na mag-init
si crankshaft at mabilis masunog si bearing mga katropa pag sobrang liit. Pag sobrang laki naman, pag mas manipis pa rito sa last ano na to, so hindi rin po pwede mga katropa. Sobrang liit at sobrang laki, so siyempre hindi po pwede. Siyempre doon tayo sa standard mga katropa, kaya nga meron tayong minimum tsaka maximum, di ba? Kagaya sa N-gap, meron tayong minimum tsaka maximum clearance. Ganon din sa bearing, meron tayong minimum tsaka maximum clearance. So ilagay na natin si oil jet mga katropa. Ilagay natin yung 10 Newton meter. So next natin si crankshaft. So ito-torque natin mga katropa. Sa pagtutorque naman meron tayong 5 stage. So stage 1, 50 Newton meter. Kumbaga ito yung paglalapat ng main bearing bago natin dalhin sa pinakamataas na torque para pantay mga katropa. Kaya merong stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 yung pinaka-final. So iangat natin siya ng stage 2, 20. Nakatayo, nakakahigpit pa rin tayo sa 20 ah. Stage 3, 35. Sa point na to gagamit na tayo ng malaking torque. Stage 4, 80 Newton meter. Natin. So, maganda naman yung ikot mga katropa. Yan. Ngayon, stage 5. Dito na papasok yung last stage natin mga katropa. Yung 90 degree. Siyempre, markingan muna natin yan. So ayun mga katropa, lahat na naka 90 degree na. Tapos na lahat 90 degree. So final. Smooth naman mga katropa. Ano? So ngayon sa piston naman tayo mga katropa, i-ano natin. So hindi ko pa siya nilagyan ng langis kasi nga ipipittings ko pa yung ating Conrad bearing. I-check natin yung oil clearance mga katropa, kaya hindi ko pa nilagyan ng langis. So sa pag setting naman, syempre may mga marking naman yung piston. Kagaya nito, yung arrow,
ibig sabihin sa front. Ayan, meron siyang arrow, ibig sabihin sa front. Tapos sa piston, meron pa rin dito yan. Meron siyang dot yan. Yung ating piston. Kung mapapasin nyo yung dot. Ibig sabihin sa front. Pagdating naman sa connecting rod, hindi rin naman tayo maliligaw mga katropa. Sa connecting rod, kung mapapansin nyo to, sa front pa rin yan. Tapos meron din siyang dot dito. Ibig sabihin yung dot na to, tsaka yung dot sa piston, imamatch mo lang sa front pa rin mga katropa. So ganun lang basic yung ano yan. So siyempre, huwag na natin iwasan magkabaliktad yung kung ano man yung kinakabit natin. Ibalik natin sa original para walang maging problema. Kung hindi natin namalayan yan pag nagka-problema, isa pa natin isipin yan mga katropa. Mas maganda habang kinakabit nyo na yung isang bagay, lalong-lalo na sa loob ng engine, i-make sure na natin kung alin yung original position niya mga katropa para hindi na natin sa pag-isipan. So install muna natin mga katropa. So yun, pagdating naman sa pag-install ng piston ring, lalo-lalo ng OEM, meron mga marking yan, top or number 1, number 2 mga katropa. Yung mga marking yan, nasa taas, nakaturo sa taas. Yung second ring tsaka first ring mga katropa, nakaturo sa taas. So yun, sa pag-set naman, basic lang naman ako mag-set mga katropa. Hindi naman ano, ayun, 120 degree lang naman yan, mga ganyan. Yung number 1 ko nandito sa side dito, yung oil ring ko nandito sa side dito, yan. Tapos yung second ring nandito sa side dito. So ano lang siya ganyan mga katropa, 120, 120, 120. Pero hindi masasabing 120 kasi nga ano lang yan, tansyahan lang yan. Pero nasa ano yan, nasa pagkakaayos mo yan mga katropa. Kung gusto mo sukatin mo, divide mo yung isang bilog sa 120. So yun, ganun lang ka-basic mga katropa, mag-set ng ating piston ring. So meron na siyang plastic gauge mga katropa. Itong dalawa, 1 and 4 muna tayo mga katropa. So lalagay muna natin, check natin yung oil clearance ng 1 and 4. So ngayon na ipit na natin. So ito-torque natin siya ng original torque mga katropa. Meron tayong torque na 3 step. So yun, after natin maipittings mga katropa, so ito na yung reading ng ating connecting rod bearing. So naglalaro siya sa 0.038. Yan. Medyo maliit pa nga mga katropa. So pagdating naman dito sa pasok pa rin sa 0.38. Ayan mga katropa, yan. Hindi siya pwede sa 0.51, mga 0.40 mga katropa yung ating reading. 38, 39, 40, yan, mga ganyan. Dito so 0.38, mga ganun din, 0.40. Yan. So hindi ko na ito-torque yung di na natin pipittings yung 2 and 3. So almost same lang naman yan mga katropa. Nasa sa inyo kung gusto nyo i-torque yung pagka mga ganyan 2 and 3. Pero dito pa lang kasi sa 1 and 4 kita na natin yung reading mga katropa ng ating oil clearance. So pasok naman siya sa specs kaya hindi na natin ito-torque. So ngayon ipa-final torque na natin mga katropa. Unahin natin i-torque yung 1 and 4 mga katropa. So itinulak ko lang ng konti para pumasok lang sa lower bearing mga katropa. Tapos natin lagay natin itong cap. May mga oil na yan. Naipit na natin. Ngayon tuturuan natin. Gaya sinabi ko meron tayong 3 step mga katropa. Step 1 tayo, 25 Newton meter. So next
step tayo. Ayan, 16 Newton meter. So final step, 90 degree. Yung top ng ating connecting gap. So, yung procedure sa 2 and 3, ganun din mga katropa. So, yun nga, second block tayo. So, meron siyang gasket, kabilaan. So, pwede nyo lagyan ng manipis na silicone gum. Yung manipis lang mga katropa, para hindi, kung gusto nyo lagyan. Ako, nilalagyan ko yan, yung manipis lang mga katropa. Yan, para sa safety na rin, kasi pag nag-leaking dito sa area na to, sa second block, mahirap nang dukutin yan mga katropa. Kaya mas maganda na yung iiwas tayo sa leaking mga katropa. Kahit sabihin nating bago yan, mas maganda na rin yung may manipis na gum. So yun yung ginagawa ko lagi mga katropa. Mga katropa, ganyan lang kanipis yung nilalagay ko mga katropa. Up and down yan. Pati yung sa kabila, nilagyan natin ng manipis lang. Yan. Para sigurado lang mga katropa. Natin si second block mga katropa. Yung ginagawa ko kasi rito, before ko tanggalin mga katropa, minamarkingan ko yan. Ayan, kung yung papasin nyo yung line na yan mga katropa, yan, kabilaan, para maibalik ka sa dating pwesto. Actually, itong pagkakabit nito, meron itong special tools mga katropa, yung pagkakabit ng second block, para makuha yung tamang posisyon. Kagaya nito, meron mga pintura yan, pero minarkingan ko pa rin yan mga katropa. Ayan, yung mga dot na yan, may sarili akong marking. Yan, tulad nito, kailangan natin ibanda rito. Yan. So yan. So okay na yan. Pantay-pantay na. Although meron siyang marking na pintura. Yan. Kasi merong special tools yan sa pag-align mga katropa ng ating second block. Yan. So okay na yan. So pwede na natin siyang i-fit mga katropa. Yung mga katropa, na ipit na natin ng bayhan yung ating Meron tayong 2 step mga katropa na sa pagtutok dito. Make sure muna natin na naka-align na yung mga ating marking dito sa harap tsaka sa likod. Tingnan natin kung level na ba yung face, surface na ganyan. Wala na bang nakaangat mga katropa kahit dito. Yan, tapos naka-align yung ating marking. Pagka okay na yun, tsaka nyo na ipit. So yung first stroke natin is 10 Newton meter. After natin ma-check, ma-fit ng 10 Newton meter, next natin 23 plus 23, final 23 Newton meter mga katropa. So yun lang naman yung dyan, yung higpit niyan hanggang 23 lang mga katropa. So yun mga katropa, na ilagay natin second block na ito na natin ng 2 step. Ngayon ilagay natin si oil pump saka si timing chain. Si timing chain naman, yung pinaka secret ito mga katropa, pinaka importante rito yung alignment ng crankshaft sprocket saka yung pump sprocket, yung diretso yung alignment. Yun lang naman yung dyan. Huwag nyo i-move forward, move backward. Ayan mga katropa, para ma-adjust nyo yung alignment. Pinaka-importante yung alignment, kasi kapag hindi nyo na i-align yan, may posibleng magkaroon ng ingay, masira agad yung oil pump mga katropa. Dapat diretso yung alignment ng ating chain saka sprocket mga katropa. Yun lang naman yung dyan mga katropa. Tapos pwede na nating i-torque, adjust. Yan, pwedeng adjust yan mga katropa. Yan. So yun lang mga katropa yung about dyan sa ating oil pump. Yan, so nakikabit natin si oil pump mga katropa, si strainer. So naka-align na si oil pump, sprocket saka yung chain sa kanyang sprocket crankshaft. Yan. So naka-torque na rin. Tinorque lang natin siya ng 15 Newton meter yung mga apat na bolt ng ating oil pump, plus dito, plus ito, lahat yan 15 Newton meter mga katropa. So ngayon pwede na natin siyang i-cover mga katropa. Kabit na natin yung oil pan. Yun, naikabit na natin si oil pan mga katropa. Nakatakip na siya. Yan.
na si oil pan. So yung gagawin natin dyan mga katropa, yung mga nasa paligid na lang yung kakabit natin, si oil cooler, si high pressure pump, oil seal, saka yung ating sensor. Yan, kumpletuhin na lang natin yan mga katropa. So yun, nakumpleto na natin mga katropa yung ating engine, half engine. Ayan, nakabit na rin natin lahat yung para sa half engine. So sasampa na lang natin yan mga katropa. Ayan. Siyempre pagtanggal natin dito sa stand natin, kabit natin yung oil seal tsaka yung flywheel tsaka yung crankshaft sensor. Ito mga katropa. So yun na lang naman yung kakabit yan, tapos ready to install na sa ano yan, sa kanyang housing, sa body. Yan, ito pa yung hindi ko nakakabit, oil seal, flywheel, yan, mga bolt nya. So siyempre yung ating mga tools na ginamit, torque wrench na maliit, saka yung malaki, saka yung piston compressor. Yan mga katropa. So yun.